Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Meng Wu ay hindi nagawang protektahan ni Li Yunxiao sa atake ng isang martial grandmaster. Nang makita ni Li Yunxiao si Meng Wu na direktang tinamaan ng atake ng martial grandmaster ay halos pumutok ang mga ugat nito sa sobrang galit. Gamit ang sword formation ay lumabas ang malaking espada sa kalangitan kasabay ng mga battleship na nakahanda na sa pag-atake sa martial grandmaster. Ang Martial Grandmaster ay matapang na sinalo ang mga atake nila Li Yunxiao at nagawa nitong protektahan ang kanyang sarili gamit lamang ang kanyang aura barrier. Muling nagpakilala ang Martial Grandmaster na siya si Elder Kun at kabilang sa Xingyang family at nais niyang malaman kung sino ang City Lord para mabigyan niya ng walang katapusang parusa. Si Li Yunxiao sakay ng Tiger King battleship ay binangga si Elder Kun at nagtagumpay itong wasakin ang defense barrier ng Martial Grandmaster subalit hindi ito sapat para tumbasan ang lakas ni Elder Kun na nagawang pigilan ang Tiger King gamit lamang ang isang kamay. Muling tinanong ni Elder Kun kung sino sa kanila ang City Lord dahil kung mananatili silang tahimik ay papaslangin na lamang niya ang lahat. Si Li Yunxiao ay hinarap si Elder Kun gamit ang 5-line tripod na pang-atake. Namukan naman ni Elder Kun ang tripod na gamit ni Li Yunxiao at nalaman na si Li Yunxiao ang salarin sa pagkawalan ng tatlong miyembro ng Zhou family. Dahil sa nalaman ni Elder Kun ay desidido na siyang paslangin si Li Yunxiao kasama ang mamamayan ng buong lungsod. Galit naman na sinabi ni Li Yunxiao kay Elder Kun na uubusin niya ang Xingyang family dahil sa kanyang ginawa sa Martial Flame City at kay Meng Wu. Ginamit ni Li Yunxiao ang pinakamalakas niyang atake na Soul Attack dahilan para matakot ng bahagya si Elder Kun dahil ang Art of Soul Attack ay isa sa mga pinaka-delyakdong atake at tanging mga malalakas lamang na nilalang ang nagmamay-ari nito. Muling ginamit ni Li Yunxiao ang Sword Array sa pag-atake at dahil apektado si Elder Kun ng Soul Attack ay hindi nito nagawang iwasan ang maraming atake na diretsyo niyang sinalo ng buong buo. Nagawa ni Li Yunxiao na mapatalsik si Elder Kun at sa lakas ng kanyang atake ay hindi malabong magtamo ito ng matinding pinsala kay Elder Kun kahit siya pa ay Martial Grandmaster. Habang nakikipaglaban si Li Yunxiao ay inaalala pa rin niya si Meng Wu dahil sa kasalukuyan ay hindi na niya maramdaman ang life energy nito. Sa makapal na usok ay lumabas si Elder Kun na nanghihina subalit buhay pa din. Sinigawan ni Li Yunxiao si Money na kanina pa nakatunganga at hindi tumutulong. Muling ginamit ni Li Yunxiao ang kanyang Soul Attack para hindi makagalaw si Elder Kun habang si Money ay naghahanda na umatake gamit ang isang barya. Ang barya na hinulag ni Money ay biglang naglaho at nalipat sa katawan ni Elder Kun dahilan para lalo itong hindi makagalaw. Dahil hindi magamit ni Elder Kun ang kanyang katawan ay ginamit na lamang niya ang kanyang martial intent para umatake. Isang apoy na may mukha ang sumugod kay Money habang naghahanda si Money ng kanyang teknik subalit nang makalapit ang apoy kay Money ay mabilis lamang itong nasugpo dahil sa lakas ng kanyang Zuan weapon at teknik. Naramdaman ni Elder Kun ang lakas na taglay nito at sa kanyang palagay ay malabo siyang mabuhay kung magkataon na sa kanya tumama ang atake ni Money kaya naisip niya na kailangan na niyang tumakas. Tumingin si Elder Kun sa itaas at nakita niya ang 5-line tripod na handa na naman umatake. Mayabang na sinabi ni Elder Kun kay Li Yunxiao na kahit pa mayroon itong 5th-tier weapon ay hindi magbabago na isa lamang siyang peak martial master na kailanman ay malabo siyang matalo. Nilabas ni Li Yunxiao ang Phoenix Fire para simulan na i-refine si Elder Kun sa isang peel. Nakaramdam si Elder Kun ng takot sa lakas ng apoy ni Li Yunxiao at hindi malaman kung saan nanggagaling ang lakas nito. Sa mga puntong ito ay sugal na ang labanan sa pagitan nila dahil ang ginagamit ni Li Yunxiao na teknik ay labis na nakakapinsala sa mahina pa niyang katawan. Lumabas ang apoy na hugis phoenix sa katawan ni Li Yunxiao habang sinusuportahan ito ng Tyrant Body Technique. Hindi makapaniwala sila Elder Kun at Money sa kanilang nakikita dahil nagmimistulang Diyos si Li Yunxiao sa kanyang imahe ngayon. Ang mga martial artist sa paligid ay isa-isa nang nagsitakbuhan dahil hindi na nila kaya ang lakas ng apoy na bumabalot sa labanan. Si Elder Kun ay ibinuhos ang buo niyang lakas para makatakas sa teknik ni Money at diretsyong atakihin si Li Yunxiao para matigil ito sa kanyang ginagawa. Bago pa makalapit si Elder Kun ay naibato na ni Li Yunxiao ang kanyang atake na Heaven Scorching Flame at lumabas dito ang isang Blue Phoenix na mabilis sumugod kay Elder Kun. Sa lakas at bilis nito ay napatigil si Elder Kun at nagawa na lamang ibuhos ang kanyang lakas sa pagdepensa.
Ang mga martial artist na nakakita ng labanan sa pagitan ng Martial Master at Martial Grandmaster ay napuno ng maraming katanungan kung paano nagagawang makipaglaban ng sabayan ni Leon Xiao kahit na ang lamang ni Elder Kun ay parang langit at lupa. Nagawa ni Elder Kun na madepensahan ang Phoenix Fire subalit kinailangan niyang gamitin ang kanyang True Chi para lang hindi siya tuluyang masunog nito. Batid ni Elder Kun na sa mga oras na ito ay may kakayahan si Leon Xiao na tapusin siya kahit na isa lamang itong martial master. Si Leon Xiao ay hindi parent tapos sa kanyang atake at handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay ma-refine lang niya si Elder Kun sa isang pil at maipaghiganti si Meng Wu. Sa isang iglap ay biglang sumulpat ang tripod sa harap ni Elder Kun at unti-unti siyang kinakain nito paloob. Batid ni Elder Kun na mamamatay siya kung magkataon na makulong siya sa loob kaya muli niyang ginamit ang kanyang martial intent para wasakin ang tripod subalit hindi ito pinayagan ni Manny na mangyari at hinati niya sa dalawa ang martial intent. Kinakabahan na si Elder Kun dahil naiipit na siya nila Leon Xiao at delikado na ang kanyang buhay. Dahil wala nang maisip na paraan si Elder Kun para makatakas ay ninais na lamang niyang isama sa hukay ang lahat ng nasa Martial Flame City sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang Life Zuan artifact. Si Manny ay tangka na sanang tatakbo subalit nakita niya si Leon Xiao na hindi man lang umalis sa kanyang pwesto at desidido parent sa pakikipaglaban. Hindi makapaniwala si Manny sa ginagawa nila Leon Xiao at Elder Kun na isakripisyo ang lahat mapatay lang ang isa't isa. Malapit nang sumabog ang Zuan Life Artifact ni Elder Kun subalit buo pa rin ang loob ni Leon Xiao na i-refine si Elder Kun sa human pill hanggang dulo. Ilang sandali pa ay hindi inaasahan ni Leon Xiao na bibigay ang kanyang katawan sa lakas ng Phoenix Fire. Unti-unting nagbibitak ang kanyang glass body at dahil dito ay naunang magawa ni Elder Kun ang kanyang plano at tuluyan niyang napasabog ang Zuan Life Artifact. Walang nagawa ang mga martial artist kundi manood mula sa malayo habang ang buong lungsod ay nayanig sa pagsabog at nawasak ang mga battleship. Si Leon Xiao na walang lakas para tumakbo ay hindi makapaniwala na sa kanyang harapan ay magsasakripisyo ang isang magiting na commander. Si Commander Cheng Daisheng ay sinalo ang atake para protektahan si Leon Xiao gamit ang kanyang katawan sa pagsabog. Habang nag-aagaw buhay ay nagawa pa rin ni Commander Cheng Daisheng na tumawa at pangaralan si Leon Xiao na sa harap ng malakas na kalaban ay hindi man lang naisipan na umatras. Si Leon Xiao ay malungkot na sinabi kay Cheng Daisheng na wala na talaga siyang lakas para tumakas dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa mga ginawa niyang atake at maging ang kanyang katawan ay bumigay na din. Pinili ni Cheng Daisheng na ibigay ang kanyang buhay kay Leon Xiao dahil si Leon Xiao ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya noon at ngayon ay naibalik na niya itong muli. Ibinigay na ni Cheng Daisheng ang kanyang mga huling salita bago siya pumanaw. Nagpapasalamat siya kay Leon Xiao dahil muli niyang naranasan ang makalaban at mamuno sa digmaan bukod pa dyan ay natupad din ang kanyang hiling bilang mandirigma at ayon ay ang mamatay ng matapang sa isang labanan. Ibinigay niya na rin ang huling pabor kay Leon Xiao na alagaan ang kanyang anak na si Chen Zhen at ibigay ang huli niyang paalam sa kanyang matalik na kaibigan na si Li Chunyang. Sa mga puntong ito ay hindi parang natatauhan si Leon Xiao at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman na sakit sa kanyang puso habang pinapanood si Cheng Daisheng na nahuhulog sa lupa. Si Elder Kun ay nagawa pa ring makatayo subalit kitang-kita sa itsura nito ang lubha ng kanyang tinamo. Nakita niya si Leon Xiao na buhay parent kaya ginamit niya ang natitira niyang lakas at dali-dali siyang nagtungo kay Leon Xiao para paslangin ito subalit bago pa man siya makalapit ay biglang sumulpot si Commander Xiao para alalayan ang pabagsak ng si Leon Xiao. Malungkot siya sa kaniyang nakita dahil nais niya sanang sipresahin sila Leon Xiao dahil nagawa niyang ma-promote sa 1-star Martial Grandmaster subalit siya ang nasipresa sa kanyang nadatnan. Naramdaman ni Elder Kun na si Commander Xiao ay may lakas na katumbas ng sa kanya. Nilabas niya ang katakot-takot niyang aura para ilabas ang kanyang sama ng loob. Si Manny ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil kamakailan lamang ay halos magkasing lakas lamang sila subalit ngayon ay isa na itong Martial Grandmaster. Hindi lubos akalain ni Elder Kun na sa maliit na lungsod ng Martial Flame ay mayroong Martial Grandmaster. Unti-unting lumalapit si Commander Xiao habang nanginginig naman sa takot si Elder Kun. Sa mga puntong ito ay napagtanto na ni Elder Kun na mali ang kanyang desisyon na nagtungo pa siya sa Martial Flame City.
Sinubukan pa niyang tumakbo subalit wala siyang sapat na lakas kaya sa isang iglap ay inabutan siya ni Commander Shao at nakatanggap ng maraming suntok na para bang binabalibag si Elder Kun sa ere. Dahil wala ng pag-asa pa si Elder Kun na mabuhay ay pinili naman niyang pasabogan ang kanyang dantian subalit ang pagsabog ay hindi ganoon kalakas dahil ubos na ang enerhiya na taglay nito. Bumalik siya sa Tiger King battleship at binuhat si Li Yunxiao. Inutos naman niya kay Commander Hong na asikasuhin ang gulo at pamunuan muna pangsamantala ang Martial Flame City. Sa pamumuno ni Commander Hong ay inayos nilang muli ang Martial Flame City at inalam ang tinamo nilang pinsala. Si Commander Shao ay dinala na sila Li Yunxiao at ang bangkay ni Cheng Daisheng sa loob ng World God Monument. Nilagay nila si Li Yunxiao sa Deepwood Lifespan kasama ni Meng Wu subalit hindi ito sapat para matulungan si Li Yunxiao dahil masyadong malaki ang tinamo nitong pinsala. Naisip nila na maaring may pil sa loob ng ring ni Li Yunxiao na makakapagpagaling sa kanya subalit hindi magawa nila Lord Zhang na mabuksan ang encryption sa singsing. Humingi siya ng tulong kay Lord Shu para subukan nilang muli na buksan ang encryption sa singsing. Habang sila ay nag-aalala kay Li Yunxiao, si Li Chunyang naman ay nagdadalamati sa pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan. Sa gitna ng kalungkutan ay tumayo si Meng Bai at tumakbo paalis ng kuweba para mag-ensayo at lumakas dahil ayaw na niyang maulit pa ang nangyari na wala siyang magawa habang nakikita niyang nahihirapan ang kanyang master at kapatid. Dala-dala ni Meng Bai ang beast egg para kainin dahil batid niya na mabubuhay ang kanyang kapatid at master kaya nais niya itong sipresahin ng kanyang lakas paggising nila. Ang mga commander ay walang magawa sa sitwasyon kundi ang manalig sa kanila. Si Lord Zhang at Lord Shu ay bigo pa din na buksan ang special ring ni Li Yunxiao kaya naisipan na ni Commander Shao na mangailam. Susubukan niyang puwersahin na buksan ang singsing ni Li Yunxiao. Pinigilan naman siya ni Yunxiang dahil delikado ang kanyang gagawin dahil maaring masira ang mga laman nito sa loob subalit buo ang loob ni Commander Shao dahil wala na silang oras para antayin pang masira ito nila Lord Zhang. Inutusan niya ang mga commander na maghanda na kunin ang mga item na kaya nilang kunin bago sumabog ng tuluyan ang special ring pagkatapos niyang puwersahin ito. Sinimulan ng wasaki ni Commander Shao ang singsing gamit ang kanyang lakas, ilang sandali lamang ay nagawa na niya itong wasakin at lumabas ang mga item dito. Ginawa ni Commander Shao ang lahat ng makakaya para mapanatili sandali ang mga item bago tuluyang sumabog ang artifact. Mabilis na kinuha ng mga commander ang mga kaya nilang makuha sa loob ng singsing bago ito sumabog. Ipinakita ng mga commander kung ano ang kanilang mga nakuha na sa kasamaang palad ay 30% lamang ng laman ang kanilang napagtagumpayang kunin. Nagsimula nang maghanap sila Lord Zhang at Lord Shu sa mga item kung mayroon nga bang makakatulong dito kay Li Yunxiao. Ilang sandali pa ang lumipas at maswerte sila dahil may nakita silang pil na kagaya ng ibinigay ni Li Yunxiao kay Jim Eng. Dali-dali ipinakain ni Commander Shao kay Li Yunxiao ang pil at tinulungan itong i-absorb ang pil. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng resulta at bumalik na kahit papaano ang kulay ni Li Yunxiao. Subalit sa kanilang palagay ay hindi ito sapat para mapagaling ng lubusan si Li Yunxiao. Si Commander Shao ay nagalit na sa dalawang 4th-tier refiners dahil wala silang mga silbi simula kanina pa. Maya-maya lamang ay may pinaalala si Lord Shu na recipe kay Lord Zhang. Ang recipe ay isang 4th-tier pill na kayang ibalik ang buhay ng isang patay kaya agad silang umalis para kumuha ng mga ingredients para i-refine ito. Sa labas ng Martial Flame City ay patuloy pa rin ang pag-aayos ng lugar na nasira. Si Manny na nagbabantay ng lugar ay naisip ang hanapin sila Li Yunxiao at ang ibang commander subalit bigo siya na magawa ito kaya napag-isip-isip niya na maaring nasa independent space sila Li Yunxiao. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Manny sa kanyang nasaksihan at aminado siya na kung siya ang sasalo ng atake ni Li Yunxiao ay malabo siyang makaligtas. Batid din ni Manny na ang ginamit ni Li Yunxiao ay ang legendary True Soul ng Phoenix na ayon sa alamat ay kabilang sa Ultimate Ten Realm subalit matagal na itong nawala sa kasaysayan at tanging mga kwento-kwento na lamang ang natitira sa kontinente. Hindi niya lubos akalain na makikita niya ang mga natitira pang bakas nito sa kontinente. Napatanong si Manny kay Commander Hong kung sino ba talaga si Li Yunxiao.
Sumagot si Commander Hong na maging siya ay hindi kilala si Li Yunxiao dahil kalahating buwan pa lamang ito na naging City Lord sa Martial Flame City, subalit isang bagay ang alam niya at ayon ay ang sa pamumuno ni Li Yunxiao ay magiging isang malakas na forces ang Martial Flame City na yayanig sa buong kontinente. Tinuwanan naman siya ni Manny dahil hindi alam ni Commander Hong kung ano ang kanyang sinasabi dahil ang maging isa sa malakas na forces sa buong kontinente ay hindi ganoon kadali. Sumagot naman si Commander Hong na maaring tama nga si Manny na wala siyang alam patungkol sa malawak na mundo ng martial arts, subalit kailangan lang niyang buksan ang kanyang mga mata at tignan si Li Yunxiao para makita ang katotohanan na hindi ito imposible dahil sa pamumuno ni Li Yunxiao sa Martial Flame City ay marami na siyang bagay na napatunayan. Agad na umalis si Commander Hong at naiwan mag-isa si Manny. Si Manny ay nakapag-isip-isip at napagdesisyonan niya na kapag naabot na niya ang tugatog ng kapangyarihan sa kontinente ay muli siyang babalik dito at dahil marami ang nagtitiwala kay Li Yunxiao ay walang masama kung magtiwala na rin siyang muli dito. Sila Lord Zhang ay makikitang sabik na ipakita sila'y nagtagumpay sa pag-refine ng peel. Ang peel ay mayroong malakas na soul chi dahil nagmula ito sa ancient times. Agad itong ipanakain nila Lord Zhang kay Li Yunxiao, subalit nakalipas na ang 6 na oras ay wala pa ding reaksyon si Li Yunxiao. Kinakabahan na sila Lord Zhang dahil mukhang kulang pa din ang isang peel sa sobrang pinsala na tinamo ni Li Yunxiao, kaya aalis pa sana ulit sila para mag-refine, subalit pinigilan sila ni Commander Xiao dahil ang Grand Array Formation ay nagsimula ng kumilos at lumabas na ang malaking bulaklak na kumain din kay Jiming noon. Sa malaking bulaklak ay nasa loob sila Li Yunxiao at Meng Wu habang patuloy na dumadaloy ang malakas na Chi of Life sa kanila. Matapos ang isang araw at gabi ay tuluyan nang nagising si Li Yunxiao, subalit wala pa ring malay si Meng Wu. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na ang snow peel ni Lord Zhang ang tumulong sa kanya, bagamat hindi nito nagamot si Li Yunxiao ay nagawa naman nitong buhayin ang maliit na parte ng kanyang consciousness, dahilan para makontrol niya ang array at gamutin ang kanyang sarili. Masaya naman ang lahat sa kanilang narinig habang si Yunxiang ay tinanong kung bakit di pa gumigising si Meng Wu. Sinabi ni Li Yunxiao na si Elder Kun ay winasak ang spirits ni Meng Wu at tanging spirit nourishing wood lamang ang makakapagpabalik ng buhay nito. Hindi nakita ni Li Yunxiao ang kanyang lolo at si Cheng Daisheng sa grupo kaya hinanap umalis siya para puntahan ito. Inutos naman ni Commander Xiao ang magpalakas ang lahat dahil batid niya na marami pa silang dadanasan na malaking labanan sa mga susunod na araw. Nakita na ni Li Yunxiao ang kanyang lolo habang nagdadalamati sa kanyang matalik na kaibigan. Sinubukan man ni Li Chunyang na malasing kahit sandali para mawala ang kanyang mangungulila, subalit dahil isa siyang martial king ay hindi na epektibo sa kanya ang alak. Nangako naman si Li Yunxiao na ipag-refine niya siya ng way na mararanasan niya muling malasing sa alak. Natapos nang magawa ulit ang Martial Flame City sa pamumuno ni Commander Hong at batid na rin nila kung sino ang mga nasawing mga mamamayan ng Martial Flame City. Malungkot si Li Yunxiao dahil ang pinaka nag-suffer sa nangyaring labanan ay ang mga normal na tao sa Martial Flame City at ilan pa dito ay kabilang sa Heaven's Core at Heaven's Resolve ng kaniyang hukbo. Ipinag-utos ni Li Yunxiao na bigyan ng malaking compensation ang lahat ng naiwang pamilya ng mga nasawi. Tinanong ni Li Yunxiao kung magkano ang kanilang nahiram kila Elder Yin at Ding Linger. Sumagot si Jirong na nagbigay lamang ang dalawa ng 50,000 high-tier primary deal stone na may kabuohang 100,000 high-tier primary deal stone. Dagdag pa ni Jirong na ipinabatid ni Elder Yin na siya ay mag-undergo ng seclusion kaya hindi muna siya makokontak ni Li Yunxiao pansamantala. Batid ni Li Yunxiao na si Elder Yin ay nagtatago na sa kanya. Hindi ito nagustuhan ni Li Yunxiao dahil nais ni Elder Yin na magkaroon ng magandang koneksyon sa kanya, subalit ayaw nitong mag-invest ng malaking halaga. Ipinag-utos niya kay Jirong na magpadala ng sulat kay Elder Yin na kapag hindi siya nagpadala ng 200,000 high-tier primary deal stone ay kalimutan na lamang nila ang kanilang samahan, at kapag dumating ang panahon na tuluyan nang makilala kung sino siya ay kahit 2 milyon pa o 20 milyon pa ay hindi na niya tatanggapin. Sa kanilang pag-uusap ay nagpadala ng sulat si Ding Linger at ang nilalaman ng sulat ay patungkol sa mga detalye ng Xingyang family at Supreme High Palace. Batid din ni Li Yunxiao na si Ding Linger ay nais siyang kontrolin, subalit hindi naman niya ito masisisi dahil malaki na ang na-invest nito kay Li Yunxiao. Plano ni Li Yunxiao na magtungo muna sa Supreme High Palace bago wasakin ng tuluyan ng Xingyang family.
Si Li Yunxiao ay nag-iwan na ng mga gagawin habang wala siya sa Martial Flame City at nagtungo na mag-isa sa gaganaping selebrasyon sa Supreme High Palace. Nakarating na si Li Yunxiao sa lugar ng High Palace at namangha siya sa kanyang nakita dahil sobrang yaman sa soul chi ng lugar na ito. Sa kanyang pagdalo sa selebrasyon ay binago niya rin ng bahagya ang kanyang itsura para hindi siya mamukhaan ni Li Yi. Nakarating na si Li Yunxiao sa pila ng mga may imbitasyon at nakita niya na ang Supreme High Palace ay mayroon ng koneksyon sa Beiming family dahil maging ang kanilang lugar ay hinango sa totoong Beiming Palace. Sa pila ay nakita ni Li Yunxiao ang representante ng Xingyang family na isa lamang two-star martial lord. Siya na ang susunod sa pila at nang makita ng matanda na isa lamang martial master ay inakala niya na kabilang si Li Yunxiao sa Giant Sect subalit nang bangitin ni Li Yunxiao na siya kabilang lamang sa Sky Locust Sect ay biglang nagbago ang emosyon ng matanda. Ang matanda ay nagpipigil ng galit dahil ginawang pangbabastos ng Sky Locust Sect subalit wala itong magawa dahil hindi maganda na patulan niya ang isa lamang martial master. Pinapasok na si Li Yunxiao ngunit sa iba siya dinala ng lugar dahil ayaw siyang makita ng mga martial artist sa gagawing salo-salo mamaya. Lingid sa kanilang kaalaman na tinulungan lamang nila na mapadali ang plano ni Li Yunxiao dahil balak din naman ni Li Yunxiao tumakas mamaya habang nagpapatuloy ang selebrasyon. Nadala na si Li Yunxiao sa isang bodega at hamalis din agad ang martial artist habang tinatawanan si Li Yunxiao. Hindi na nagsayang ng oras pa si Li Yunxiao at agad tinignan ang buong paligid gamit ang Universal Detect. Napagtanto niya na hindi lamang ang labas ng Supreme High Palace ang ginaya sa Beiming family kundi pati ang loob nito. Hindi lubos maisip ni Li Yunxiao na ang dalawang pinakamalakas na teknik sa kontinente ay mapapadpad sa maliit na bansa ng Dust Flame Empire at nagkataon pa talaga na ang Nanyang True Chi ni Yunxiang ay ang panglaban na teknik sa Extreme Yin Frost Chi ng Supreme High Palace. Dahil ang lugar ay kaparehong-kapareho ng totoong Beiming Palace ay kabisado na ito ni Li Yunxiao dahil noong siya pa si Emperor Gu Feiyang ay ilang beses na rin niyang ni-massacre ang Beiming Palace at pinagnakawan. Ilang sandali pa ay narating na ni Li Yunxiao ang kanyang destinasyon kung saan nakatago ang lahat ng kayamanan ng Supreme High Palace. Diretso na sana siyang papasok subalit biglang dumating si Li at mukhang kapareho niya rin ito ng balak gawin. Si Li ay nagsimula ng pasukin ang barrier sa pamamagitan ng maingat na pagtapak sa tamang lugar dahil kung magkamali siya ay tiyak na maaalarma ang buong Supreme High Palace. Masaya si Li dahil nagawa na rin niyang mapagtagumpayan na ang kanyang matagal ng plano at narating na rin ang lugar ng kayamanan kung saan nakatago ang Heavenly Obsidian Jade na kayang mapataas ang kanyang level at labanan ang isang Martial King. Nabigla si Li Yunxiao sa kanyang narinig dahil ang Heavenly Obsidian Jade ay ang pinaka-importanting treasure sa Beiming family na kailangang-kailangan sa pag-cultivate ng Extreme Yin Frost Chi. Dahil sa kanyang narinig ay nagmadali si Li Yunxiao na tumakbo sa loob at inunahan si Li makapasok. Hindi naman makapaniwala si Li sa kanyang nakita dahil mabilis lamang nitong naiwasan ang mga encryption sa lugar na kahit ang Vice Master ay hindi ito magawa. Tinanong ni Li Yi kung sino siya at bakit ito pumasok sa Forbidden Ground ng Supreme High Palace. Agad namang nagpakilala si Li Yunxiao na dati niyang master sa Li family. Walang magawa si Li Yi kay Li Yunxiao dahil hindi siya maaring kumilos ng basta-basta sa loob at baka may mag-alaw siyang encryption dito. Dahil batid ni Li Yunxiao na hindi makagalaw si Li Yi ay inasar-asar pa niya ito para lalong magalit. Nagsusuka na ng dugo si Li Yi sa sobrang galit at pagpipigil na makabuo ng ingay at maalarma ang Supreme High Palace. Nang balakin na ni Li Yunxiao na kunin ang lahat ng kayamanan sa loob ay nagmungkahi si Li Yi na hatiin na lamang nila ito subalit hindi pumayag si Li Yunxiao kaya napilitan ng umatake si Li Yi. Si Li Yi ay wala pa ring laban kay Li Yunxiao kahit na isa na itong martial lord subalit hindi ito tanggap ni Li kaya wala na siyang paki sa pwedeng mangyari at nilabanan na ng buong lakas si Li Yunxiao. Napuno ng yelo ang buong paligid sa atakeng ginawa ni Li. Batid ni Li Yunxiao na lumakas din si Li kaya nilabas niya na ang kanyang Swan Sword para labanan ito. Gamit ang Tiger Fang Lotus Sword Song ay lumabas ang maraming bulaklak at bumuo ito ng isang malaking espada. Naramdaman ni Li na nasa panganib ang kanyang buhay kaya hindi na niya inisip ang kayamanan at dinapensahan ang atake sabay tumakbo palabas. Si Li Yunxiao ay naiwan sa loob at nagmamadaling kinuha ang lahat ng kayamanan dito dahil hindi niya alam kung magsusumbong ba si Li sa Supreme High Palace.
Nang makuha ni Li Yunxiao ang mga item ay hinanap naman niya ang Heavenly Obsidian Jade na pinaka-importante sa mga kayamanan ng Supreme High Palace. Ilang sandali pa at nakita na niya na nakatago ito sa ilalim ng sahig na agad naman niyang kinuha. Napagtanto ni Li Yunxiao na nakalagay ang Heavenly Obsidian Jade sa Dragon Bone kaya hindi niya ito madetect kanina. Binuksan ni Li Yunxiao ang laman ng kahon at tumambad sa kanya ang piraso nito. Bagamat isa lamang itong piraso na kasing laki ng palad ay hindi peren may kakaila ang taglay nitong lakas na halos magyelo ang buong kamay ni Li Yunxiao nang buksan pa lamang niya ang kahon. Hindi niya lubos akalain na may magtatangkang pumutol ng piraso sa Heavenly Obsidian Jade ng Beiming Palace. Nakalabas na si Li Yunxiao at agad na inalam kung nag-report ba si Li subalit ilang minuto na ang nakalipas ay wala pa ring matinding reaksyon ang Supreme High Palace. Gumamit si Li Yunxiao ng private transmission para magpadala ng mensahe sa representante ng Xingyang family na si Xiang Yangming. Nang matanggap nito ang mensahe ay bigla na lamang itong nagpaalam sa Sectmaster ng Supreme High Palace para umalis ng maaga dahil sa importanteng dahilan. Hindi naman siya tinutulan ng Sectmaster at mabilis siyang pinagbigyan na umalis ng maaga. Agad lumabas si Xing Yangming para sundan ang nagbigay sa kanya ng mensahe patungkol sa malakas na teknik. Ilang sandali pa ay nakarating na si Xing Yangming sa lugar kung saan nagmumula ang mensahe. Batid niya na kahit saan tignan ang lugar na ito ay kabilang sa Forbidden Grounds ng Supreme High Palace at masyadong delikado kung mahuhuli siya dito. Sinabi ni Li Yunxiao kay Xiang Yangming ang mga hakbang para makapasok sa Forbidden Grounds at dahil sa likas sa tao lalong-lalo na sa martial artist ang pagiging uhaw sa kapangyarihan ay tumuloy pa rin siya kahit na sobrang delikado. Nakarating na siya sa loob subalit wala siyang nadatnan dito na tila ba kakatapos lamang nitong pagnakawan. Ilang sandali pa ay naunawaan na ni Xing Yangming na isa itong patibong kaya dali-dali siyang lumabas sa lugar subalit huli na ang lahat dahil bago pa siya makalabas ay nakita na niya ang Supreme High Palace sa pamumuno ng Sectmaster at Vice Master na nagtutumpukan sa harap. Sinubukan pa ni Xing Yangming na magpaliwanag subalit hindi siya nila pinakinggan at agad na pinapabalik ang mga nawalang kayamanan. Muling niyang narinig ang sound transmission at inutusan siyang magtungo sa kanan na agad naman niyang sinunod. Ang Sectmaster ay sinubukan siyang habulin subalit nang pumasok siya sa barrier ay nasunog ang kanyang paa kaya agad siyang umatras. Napagtanto ng Sectmaster na ang encryption sa lugar ay nabago na. Hindi niya lubos akalain na may taong makakagawa ng bagay na iyon dahil maging siya na isang martial grandmaster ay walang kakayahan na baguhin ang encryption kaya malakas ang loob niya na itago ang lahat ng kayamanan dito. Dahil malabo na mahabol si Xing Yangming sa direksyon nitong pinuntahan ay pinag-utos ng Sectmaster sa lahat ng martial artists sa Supreme High Palace na habulin si Xing Yangming sa kahit anumang direksyon. Sa isang masukal na kagubatan ay tumatakbo si Xing Yangming habang iniisip kung bakit nangyayari sa kanya ito. Ilang sandali pa ay lumabas sa harap niya si Li Yunxiao at sinabing dahil kabilang ka sa Xingyang family kaya nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Batid na ni Xing Yangming kung sino ang kausap niya sa sound transmission kanina at isa lamang pala itong martial master. Tinanong ni Xing Yangming kung bakit niya ito ginagawa sa kanya at sinagot lamang siya ni Li Yunxiao na tanungin niya ang kanyang elder kun pagkatapos niyang mamatay. Gamit ang munay at ang 5-line tripod ay pinaslang niya si Xing Yangming at nang may dumating na mga martial artist mula sa Supreme High Palace ay sinama niya rin ito sa hukay. Huli na nang dumating ang Sectmaster dahil napaslang na at nakaalis na si Li Yunxiao sa lugar. Sumigaw ang Sectmaster at nangako na papaslangin niya si Xing Yangming. Si Li Yunxiao ay nakasakay sa Tiger King at ipinangako sa kanyang sarili na dahil sa ginawa nilang pagpatay kay Commander Daisheng ay uubusin niya ang buong angkan ng Xingyang family. Nakabalik na si Li Yunxiao sa Martial Flame City at agad na pumasok sa World God Monument para mag-ensayo at sa loob lamang ng isang araw ay nagawa niyang maging isang Great Martial Master. Sa loob ng meeting hall ay nag-uusap ang mga commander at si Li Yunxiao dahil nais niyang magtungo sa Kapitolyo ng Dust Flame Empire para wasakin ang Xingyang family doon. Hindi pumayag ang kanyang lolo dahil batid nito na ang malalakas na puwersa sa Dust Flame Empire ay nagtitipon sa Kapitolyo kaya sobra itong mapanganib. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na kailangan nilang maunang umatake dahil sa mga susunod na araw ay makakatunog na ang Xingyang family sa kung anong nangyari kay Elder Kun at hindi malabong magpadala silang muli ng mas malalakas na martial artist sa Martial Flame City.
Ipinagbigay alam ni Li Yunxiao na may nagawa na siyang plano at buo na rin ang kanyang desisyon at hindi na mababago pa ito, kailangan lamang niya ng 11 na martial artist na sasama sa kanya sa pagsugod sa Kapitolyo. Sa kanilang usapan ay biglang sumulpot si Manny at iminungkahi niya na nais niyang sumama sa gaganaping paglusob sa Kapitolyo. Sa lakas na aura na nilalabas ni Manny ay batid na nila na isa na rin itong martial grandmaster. Binati naman siya ni Li Yunxiao ng may matamlay na ekspresyon dahil nagawa nitong makatungtong sa Martial Grandmaster realm at ma-stabilize ang kanyang realm na higit na mas mabilis kay Commander Xiao. Nabuhayan ng loob si Commander Xiao dahil dalawa na silang Martial Grandmaster subalit tutul peren si Li Chunyang dahil hindi peren ito sapat para labanan ang Xingyang family. Ilang sandali pa ay biglang pumasok si Sect Master Fei Chen na isa na ring ganap na Martial Grandmaster. Hindi makapaniwala si Li Chunyang sa kanyang nakikita dahil ang tatlong Grandmaster na akala niyang malabong makamit ng bansang Tianshui ay nasa kanyang harapan na at mga nagbibigay galang pa sa kanyang apo. Dahil napagkasundoan na at wala nang tumututol sa gagawing paglusob ay sinimulan na ni Liu Xiao ipaliwanag ang plano. Ang lahat ng commander ay kabilang sa grupo at ipinaliwanag ni Li Yunxiao na ang kanilang gagamiting pang-atake ay ang 12 Capital Divine Thunder Array. Ang array na ito ay naglalabas ng Thunderbolt mula sa Nine Heavens at nagtataglay ng lakas na nakadepende sa kung sino ang gagamit. Dagdag pa ni Li Yunxiao na kapag ang gumamit nito ay 12 Martial Supreme ay kaya nitong paslangin sa isang atake lamang ang kung sino mang nilalang sa buong kontinente. Nabigla ang lahat sa kanilang nalaman dahil ang array formation ay maituturing na isa sa pinakamakapangyarihan na pang-atake sa buong kontinente. Nagsimula na sila Li Yunxiao na maglayag sa kalangitan at kinakailangan nila ng 6 na oras para mag-set up ng array formation na saktong-sakto naman sa oras na kailangan nila sa paglalakbay patungo ng Kapitolyo. Habang nasa paglalakbay ay nilapitan ni Yunxiang si Li Yunxiao para alamin kung anong lagay ni Emperor Gu Feiyang. Sumagot naman si Li Yunxiao na nasa maayos itong kalagayan kaya napaluha si Yunxiang sa kanyang kinatatayuan at nagpasalamat kay Li Yunxiao. Hindi naman alam ni Li Yunxiao kung ano ang kanyang gagawin nang bigla siyang niyakap ni Yunxiang. Sinabi ni Li Yunxiao na hindi ito ang oras para pag-usapan si Emperor Gu Feiyang at itutuloy na lamang nila ang usapan pagkatapos ng kanilang plano. Nailang naman si Yunxiang nang tumikal ito kay Li Yunxiao sa pagkakayakap. Sinabi ni Yunxiang na kailangan ituloy ikwento ni Li Yunxiao ang kanyang nalalaman kay Emperor Gu Feiyang dahil may utang pa siyang musika na hindi niya nagagawa sa kanya. Para naman matigil si Yunxiang ay sinabihan siya ni Li Yunxiao na hindi na siya ang mag-perform ng musika para sa kanya kundi si Emperor Gu Feiyang na ang gagawa pagdating ng panahon. Pinabalik na ni Li Yunxiao si Yunxiang sa kanyang sariling battleship para aralin ang array subalit hindi na ito kailangan dahil ang Divine Thunder Array at kabilang sa tatlong Supreme Array ng Heavenly Knight Palace kung saan siya dati kabilang kaya alam na niya kung paano ito gamitin. Nakapasok na sila Li Yunxiao sa Kapitolyo at sa pagdating pa lamang nila ay naramdaman na ni Li Yunxiao ang mga malalakas na consciousness na nagkalat sa paligid kaya gumamit siya ng concealment technique para itago ang presensya ng kanilang battleship. Bagamat hindi ito sapat para hindi sila mapansin ay sapat naman ito para ipahiwatig na wala silang planong takutin ang buong Kapitolyo. Habang binabaybay nila ang lawak ng Kapitolyo ay nararamdaman ni Li Yunxiao na padami ng padami ang mga malalakas na nilalang ang nagmamasid sa kanila at ang dalawa pa rito ay kanina pa sila sinusundan. Hindi naman si Li Yunxiao nagpatinag sa mga ito at buo ang loob niya na ituloy ang plano dahil ang Obsidian Jade na kanyang hawak ay sapat na para mabaling sa Supreme High Palace ang sisi pagkatapos ng mga kaganapan. Ang mga matataas na opisyal sa Xingyang family ay nag-uusap. Tinanong ng Patriarch na isang 4-star Martial Grandmaster kung nakabalik na ba si Xingyang Kun mula sa Martial Flame City at si Xingyang Ming na nagtungo sa Supreme High Palace dahil kanina pa may nararamdamang kakaiba ang Patriarch na tila ba ang kanyang nararamdaman ay may masamang pinapahiwatig. Sa kanilang pag-uusap ay nakaramdam ang Patriarch ng malakas na enerhiya na bumabsak mula sa itaas. Dali-dali silang tinignan kung sino ang umaatake sa kanila subalit bago pa man sila makalabas ay napatigil sila sa lakas ng enerhiya na bumabalot sa nalaglag na bagay na may dalang matinding lamig na tila ba sila'y nasa gitna ng malalim na yelo. Unti-unting naunawaan ng Patriarch ang lamig na nagmumula dito ay kagaya sa enerhiya ng Supreme High Palace.
Nagsilabasan ang lahat ng elders sa Xinyang family para hanapin ang kalaban subalit sinalubong sila ng maraming mga kidlat sa kalangitan na isa-isang nagsibagsakan sa kanila. Batid ng patriarch na ang lakas ng kidlat na ito ay kayang pulbasan ang buong Xinyang family residence kasama sila. Naramdaman at nalaman na ng patriarch kung nasaan sila Li Yunxiao kaya agad itong humate subalit wala na itong magagawa pa dahil ang formation nila Li Yunxiao ay nakahanda na. Isang malaking thunderbolt ang namuo sa kalangitan kasama ang malamig nitong temperatura ay bumagsak sa buong residence ng Xinyang family. Sa isang iglap ay naubos ang maraming martial artists sa Xinyang family kasabay ng magkabura ng kanilang mansion. Bagamat nanatiling buhay ang ilang mga elders ay kitang-kita sa kanilang pangangatawan na labis silang napinsala ng atake ni Li Yunxiao. Ngayon lamang nila ito naranasan sa loob ng mahaba nilang pamumuhay na kahit pa sa mga dumaan na digmaan ay hindi sila humantong sa ganito. Galit na galit ang mga elders na may natitira pang lakas at agad na sumugod pa itaas subalit nang makarating sila sa mga battleship ay wala na silang dinatnan kundi ang mga walang laman na battleship at ang 7th tier Heavenly Obsidian Jade Rock na nagtataglay ng malakas na enerhiya. Sila Li Yunxiao ay sakay ng Tiger King battleship at agad na tumakas paalis ng Kapitolyo. Tuwang-tuwa naman ang mga commander sa kanilang ginawa subalit ang iba ay nag-aalala na baka balikan sila ng natitirang elders ng Xinyang family kung sila ay madidiscovery na may gawa nito. Lingid sa kaalaman ng mga commander na hindi lamang ang Thunderbolt ang iniwan ni Li Yunxiao na regalo sa Xinyang family dahil mayroon pang iba. Sasabihin na sana ito ni Li Yunxiao subalit may naramdaman siyang napakalakas na enerhiya na nakasunod sa kanila. Agad niyang binalaan ang lahat at sinabihan na maghanda dahil ang lakas na kanyang naramdaman ay isang 7 Constellation Realm Martial Emperor. Abangan sa susunod nating kwento kung ano ang iniwan ni Li Yunxiao na regalo sa Xinyang family bukod sa paunang Thunderbolt na ginawa nila. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makikita natin kung paano haharapin ni Li Yunxiao ang isang Martial Emperor na higit na mas malakas sa Martial Grandmaster. Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.